Hello! Hi! Ako po ay naririto sa may North Ridge. Kasi may gagawin ako. Pero nakakatuwa, mag-video ako kasi alam mo bakit. Naririnig nyo ba ang naririnig ko? Ayun, marami doon mga ibon sa taas. Marami pong ibon sa taas. Nakakatuwa, nakaka-touch. Ayan, papakinggan nyo po. Hapon na, tuwing hapon, nandito na sila sa punong malaki na ito. Ayan. Yun yung punong malaki. Ito yung punong malaki na kung saan yung mga ibon nag-stay. Pag mga alas 6 or alas 5, ayan, alas 5, alas 6, lumilipad-lipad na sila papunta dito sa puno. Ayan, nakakatuwa. Ayan sila, oh. Mapapatunayan na talagang dito sila kasi may mga tae dito sa sakyan. Ayan, makikita nyo tong van. May mga ipot-ipot ng ibon. Ayun, ang dami. Diba? Nakaka-touch. Sana hindi naputulin tong puno na ito. Alam niyo po ba yun? Para merong mapagkanlungan ang mga ibon. Parang sa tao lang na pag mga hapon na talaga dapat pumupunta na sa mga bahay-bahay. Ayan, mag-stay na po doon, hindi yung kung saan palumalayas. May tahanan sila dito eh, etong puno na to. Opo. Meron din doon malunggay. Nag-stayan din ng mga ibon. Ayun o, sa kabila. Kita ba? Ayun. Doon sa malunggay na yon, nag-stay din yung iba. Ayan, lilipad-lipad. Tapos dito sila. Kaya ako po naglagay nito para hindi ako maiputan ng ibon. Ako baka maging bato ako nito. Parang ibong adar na lang. So yun po. Nakakatuwa yung mga ibon, yung mga huni nila. Sana naririnig dito sa video na to no? Ayan po tingnan nyo. Pakinggan nyo. Diba? Nakaka-touch yung mga ibon. Ayun. Kaya sana, ayan, para sa ating mga katuto, diba matuto tayo sa mga ibon. Talagang pag mga oras ng ganitong hapon na, pumunta na sa ating mga bahay-bahay. Ayan po. At mga ganitong oras, nandito ko sa highway ng Santo Cristo sa may North Gate. At pauwi na rin ang mga nanay, tatay, yung mga working mom and dad, pati yung mga estudyante sa kanilang mga bahay-bahay. Ayan po. So, ganun ang buhay. Yung mga inakay po natin, ayan, bilangin sa bahay. Opo. Yung mga nanay, kasi syempre mga tatay siguro sa malayo pa. Okay, kahit tatay, house husband, na nariyan sa bahay, i-check po natin ang ating mga anak. Ayan, ay alamin natin kung nasa bahay na ba, pakainin, pag-stayhin, hindi yung kung saan pa pumupunta. Ayan po, parang yung mga ibon na to, meron silang puno na napagkakanlungan. Ayun. So para sa mga hiwalay naman ng mga magulang,
Syempre, may mga lolo at lola, mga tita at tito. At by checking sa cellphone, o anak, kamusta ka na? Magstay ka sa bahay. Ganun po, hindi yung basta nalang kinalimutan na may mga anak kayo. 'Di ba? So, ganun po ang ano natin, ang gagawin para ang mga bata maramdaman pa rin yung pagmamahal na dapat meron po sila. Kahit iwalay na ang nanay tatay, nagche-check pa rin po talaga. At nagbibigay ng budget para may pangkain na itong mga batang ito. So, yun po yun. And, shout out kay Ma'am Annie Joaquin at Kuya Amay. Nakita nila ako dito, nako, natouch ako, naramdaman ko ang kanilang pagmamahal. Talaga namang tinawag ako kung may wifi, tinawag ako para sumakay. And in a way, meron ako kasing gagawin, kaya ako nandito. May hinihintay po kasi ko. Ayun. So, ayan, gabi na, mapapansin nyo, ang dilim na. Madilim na dito, ayan. Inabot na ako ng dilim sa paghihintay. Pero yun nga lang, tiyaga-tiyaga ang dapat gawin natin. Ayan. So, naririnig ko, naririnig natin mga sasakyan, ay yung mga ibon. Uwian time na, uwian time. At ituturo ko pa sa inyo kung saan kami nagtinda dati. Oo, nagtinda kami dati dito sa may tapat lang po eh. Nagtinda kami ng saging. Opo, nagtinda kami ng saging. Ano na ba siya ngayon? Palawan na ba? Oo, ituturo ko sa inyo. Banda dun sa may TGP. Ayun. Tama ba? Diyan po kami banda nagtinda ng saging dati. Oo, iba-iba. Saging, mga nyug, mga aray, nalaglag na. Ano pa ba? Mga sotanghon, mga anik-anik. Mga paminta. Ayan, nagtinda po kami yan. So, yun. Tapos, kapag wala masyado, ay pag Sabado-Linggo, siyanggian ng Sabado, nagtitinda po kami sa sidewalk. Yan. Ito yung sidewalk na yon. Nandyan. Tapos, umaakyat pa kami ng palmera. Anong ginagawa sa palmera? Nagtitinda ng saging ng mga tundan. Kasi nahabol ng clearing. Clearing vehicles. Yan, ni Mayor. Kasi bawal daw dun magtinda. Pero syempre, para kumita ng pera sa disenteng paraan, nagtitinda kami ng asawa ko doon. So, yun. Pero sumisimple lang kami at umaalis din kapag syempre, nakakasagabal na kami. So, yun po ang ating buhay-buhay. Dapat po tayong magsumikap para sa ating mga alaga. Oo, wala pa po kaming anak noon kasi kanganganak ko lang last year. Opo, 9 months ni bebe. Pero nagtitinda na po ako noon. Bakit? Para sa pampaaral ng aking mga kapatid. Ayun. Mga kapatid at pagtulong sa aking mga bayaw. Yun po ang gagawin natin. Much better na tulong po tayo ng tulong kaysa tayo ang tinutulungan. Ayan. Magsumikap po tayo. Huwag po tayong magnakaw, kundi magsumikap. Ayan. So, ang dami ko nang sinabi, di ba? Wala pa rin ang aking hinihintay. Baka abutin ako dito ng alas 8. Joke. Ayan po, ang ganda ng liwanag, no? Parang Christmas na. Christmas. Pero bago mag-Christmas, undas na muna, November 1. And I'm inviting you, magtitinda po kami ng mga bulaklak sa undas. Ayan po. Tinda-tinda tayo pag may time.
Ayan, magandang background dito. Ayan. Para liwanag na liwanag talaga, no? Bongga. Para hindi ako matuluan ng ibon. Eh, ba't nanahimik na ang mga ibon? Ay, hindi. Ayun pa sila. Sa kabila. Ang saya-saya dito. Nakakatuwa yung mga ibon pakinggan. Dati, sa Gumaok, meron din ito. May puno sila dun eh. Pero pinagawa na ng malaking building. 3 story. Nawala na yung mga ibon. Nakakasad. Ayan. Dapat talaga yung mga ibon, meron rin silang bahay. May matitirahan silang ganyan. Okay, bye for now. Bye for now. Nanay, tatay, mga anak, sa bahay ko sa bahay ko magstay. Para hindi nakakaano tayo ng iba't ibang bisyo at kung ano nung ma-influensya tayo ng kung ano-ano. Kailangan mabuti, mag-pray po tayo. Ha, mag-pray tayo, magdasal para sa ikagaganda ng ating mga pamilya. Tulad ng mga ibon na ito, sama-sama sila. Buklod-buklod silang nasasama sa isang puno. Ayan. So tayo sa isang bahay, magbuklod-buklod po tayo. Maraming salamat. Until then, bye-bye!